Pagcor Chief Altenco, kaibigan ng mga Marcoses, kontratista. Bakit namin to pinopoint out? Dahil slowly lumilitaw na kabilang sa mga taong binigyan ni Marcos ng posisyon sa gobyerno ay mga kontraktor ng DPWH. Gaya ni Jojo Cadiz, ang kanyang long-time trusted aide na itinalaga niya bilang Justice Undersecretary, allegedly bagman ni Marcos, according to Zaldico. Nagbitiw sa pwesto matapos madiskubre ng Rappler ang kanyang contracting ties. So sino si Altenco? Matagal na siyang may karanasan sa pamumuno ng construction firms na nakakakuha ng mga kontrata mula sa gobyerno. From 2007 to 2014, siya ang pinuno ng J. Bros Construction na minsang nadawit sa Makati City Hall parking scandal ng mga Binay. From 2015 to 2022, siya naman ay naging tagapangulo ng Nation Star Development Corporation. He owned 93% of the company at one point. From 2017 to 2022, nasa 2.2 billion pesos ang mga napanalunang DPWH contracts ng kumpanya. Since the start of the Marcos administration, coinciding with the time he was appointed to PAGCOR, trumiple ang mga kontratang napanalunan ng Nation Star, tumataginting na 7.1 billion pesos. Nag-divest naman si Tenco sa Nation Star pagkaupo niya at dineklara naman niya ito. So, anong issue? One good thing that came out of this public work scandal is the public now understands when potential conflict of interest arises. Base sa SEC documents, while nag-divest si Tenco sa Nation Star, ang mga pumalit ay ang kanyang mga anak, sina Alessandro, Amanda at Javier. Ano ang major contracts na napanalunan ng Nation Star? Ang pinakamalaki yung 4.6 billion peso contract for the construction of a bypass road project in Davao City. Taong 2023 na secure ng kumpanya ang proyekto. Nakakuha rin ng dalawang kontrata worth 779 million pesos ang Nation Star sa pagtatayo ng College of Law building sa West Visayas State University, kung saan nagtuturo si First Lady Liza Marcos. Nation Star din ang napiling mag-rehabilitate ng new executive building sa Malacanang for 272 million pesos. Sa Ilocos Norte, ang baluarte ng mga Marcos, may quarter billion peso contract ding nakuha ang Nation Star noong 2023 para sa pagtatayo ng isang multi-purpose training facility. When we say Tenco and the Marcoses are close friends, we mean they go way back. They moved in the same social circles. Magbasa kayo ng news archives and you'll read articles on parties they attended in the early 2000s, including a surprise birthday celebration for then Congressman Bongbong. Kahit nga noong 2022 na-confirm ni Tenco ang appointment niya bilang PAGCOR chief during a surprise birthday party for the First Lady. Lumipad din si First Lady sa Thailand earlier this year para dumalo sa kasal ni Alessandro, ang ngayon tagapangulo ng Nation Star. Noong Hunyo, nag-post pa si First Lady ng picture sa social media ng weekend lunch ng kanyang pamilya with the Tencos. Tenco and the First Lady are both Ateneo alumni. They were in Ateneo around the same time in the 1980s. Sa librong The Kingmaker, sinabi ni Vic Rodriguez na si Liza Marcos ang nagtulak sa Pangulo na gawing chairman ng PAGCOR si Tenco, kahit noong una ay hindi ito gusto ni Bongbong. Kinalaunan ay nagbago supposedly ang isip ng Pangulo matapos makipag-usap sa iba pang mga tao, kabilang na si Martin Romualdez. Sa pahayag ni Tenco sa Rappler, sa kanya mismo nanggaling na close siya sa Marcoses, pero selective daw ang pagfo-focus sa mga kontratang napanalunan ng Nation Star sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, dahil may mga proyekto din daw ang kumpanya sa ilalim ng Noynoy Aquino at Rodrigo Duterte administrations. Sabi sa amin ni Attorney Irene Aguila, co-convenor ng watchdog na Right to Know Right Now Coalition, yung indirect ties ni Tenco sa Nation Star ay isang gray area. At bilang isang public official, may mas mataas na expectation kay Tenco na mas maging transparent. Hindi na bago ang kalakaran na kapag ang isang kontratista ay nagkaroon ng posisyon sa gobyerno, ipinapasa nito ang pagmamayari ng kumpanya sa mga kaanak. But as Aguila tells us, it raises legitimate questions under our conflict of interest rules. Paano masisiguro ng mga lingkod bayan natin na hindi nila ginagamit ang kanilang mga posisyon sa gobyerno para paunlarin ang kanilang mga negosyo? Ako po si Dwight De Leon, pag-usapan natin ng storyang to sa Rappler app.